morning. Morning, sir. Okay, class. So this morning, I will discuss to you about life and works of Rizal. So, sino bang may alam dito ng famous quote ni Rizal about sa kabataan? Sir, kami, sir. Yes, Dalia. I think po, sir, kabataan ang pag-asa ng bayan. Tama. Ang kabataan, ang pag-asa ng... Bayan! So, bakit yan sinabi ni Rizal? Sir. Yes, Mika. I think po sir, he believes na ang kabataan ang pag-asa ng bayan at naniniwala rin po siya na ang kabataan ang way para sa pag-unlad at pag-ayos ng ating bansa. Yes, that is true. Rizal believes that youth will be the way for our country to be prosper and maging maayos. So now I will be telling you the highlights and importance of works and life of Rizal. Paano ito nakatulong noong nabubuhay pa siya at ngayon na kahit wala na siya? Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Riolonga. Ipinanganak si Jose Rizal noong ika-19 ng Hunyo 1861 sa isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna at ika-7 siya sa 11 anak ng kanyang mga magulang. Ay puliglota na nakakaunawa ng 22 wika. Kaya sa oras na ito, hayaan ninyong mas lalo pa natin makilala ang nag-iisang doktor at bayani na si Jose Rizal. Ang unang nobelang sinulat ni Jose Rizal ay pinamagatang Noli Me Tangere o Touch Me Not sa wikang Latin at sinundan niya ito ng isa pang nobela na El Filibusterismo. Sinulat niya ang Noli Me Tangere noong 1887 sa Europa at ang El Filibusterismo naman ay isinulat niya noong ika-29 ng Marso taong 1890 AU. Ang El Filibusterismo ay isang handog ni Rizal sa tatlong paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Jose Borgus at Jacinto Zamora o mas kilala sa bansag na Gumburza. Isinulat niya ito upang isiwalat ang kapansin-pansin na hindi pagkakapantay-pantay ng turing ng Katolikong pare at ng gobyerno ng Kastila sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng dalawang nobelang ito, naipakita ang pang-aabusong dinaranas ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina na samahan ng naging daan sa pagkabuo ng katipunan na pinamunuan ni Andres Bonifacio, na isang lihim na samahan na nagpasimula ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya. La Liga Filipina! Noong Pebrero 22, taong 1889, habang nasa London para sa kanyang pananaliksik ukol sa kasaysayan ng Pilipinas, sumulat ng liham ng papuri at paghanga si Jose Rizal para sa mga kababaihan ng Malolos, Bulacan. Naisulat niya ang liham matapos mabalitaan ang katapangang ipinamalas ng mga dalaga. Umiultimo Adios o Huling Paalam ay isang tulang likha ng pambansang bayani ng Pilipinas ni Jose Rizal. Isinalin ang orihinal na nasusulat sa wikang Kastila sa mga pangunahing wika ng daigdig tulad ng Ingles, Pranses, Aleman, Italiano, Nipongo, Malayo at marami pang iba. Gayon din na isalin din ito sa iba't ibang wikain sa Pilipinas tulad ng Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Pangasinan, Bicol, Sugbuanan, Hiligaynon at iba pa. Ang pagbaril kay Jose Rizal sa Luneta noong Disyembre 30, 1896 ay isa sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa pakikibaka ni Rizal para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Kaya pinatay siya ng mga Espanyol noong Disyembre 30 taong 1896. Okay, class, ano ang natutunan niyong aral sa buhay ng sa mga ginawa ni Rizal? Sir. Mr. Eric, I learned po sir na dapat unahin ang kapakanan ng iba bago ang sarili sapagkat katulad ni Jose Rizal, mas inuna niya ng ibang tao kaysa sa kanyang sarili. Ginamit niya ang pagsulat ng mga nobela para mapakita at mamulat ang mga Pilipino sa katotohanan tungkol sa mga Espanyol.
Very good. Bilang Pilipino, likas na sa atin na inuuna natin ang kapakanan ng ibang tao kaysa sa ating sarili. So, bilang kabataan, ano ang maiambag ninyo sa ating bansa kung sinasabi ni Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan? Yes, Mr. Renzo. For me, sir, to give importance to education, because if today youth study hard, it can help the development of our country. Helping or uniting with the leaders of our country will also help and for loving our country language. Hindi yung ibang wika. Kasi sinabi ni Rizal, he who does not love his own language is worse than animal and smelly fish. So as a youth, we should love our own language and country. That's all po, sir. Very good, Mr. Renzo. Okay, class, that's all for today. Class dismissed. Thank you, sir. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. 3, 4, ligo! Ada na. 1. Sige, gapang. Gusto gaya yung palaka. Pangkalinturado na nga. Di pa rin pabidyoan mo diyo. Eh. Kita yung tagal ni iba. So, pabebe man da, pabebe. Go. Ginamit niya ang pagsusulat. Go. Ginamit niya ang pagsusulat niya ng mga nobela upang Po, sir. I think po, sir, ang kabataan ng pag-asa ng... Oo. Makulungan sa mata. Pura ko tanga. Dali na. Higda na. Go. Ipungan na tao. Go. 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 Ako si Rizal. Ay, nakidugo. Pakalimot sa mga ulitan kita. Ayun, tanong tayo. Ano, paano? Kaya po. Ano, itutuloy ba natin? Oo. Paano? Tulad mo ako, yung paano yung maganda ko. Huli mo na! Okay na yung isa.
Oh my goodness! Why yung scraping natin? Pasok sa